Eto, meron po tayong pag-asa, ha. Wag kayong mawawalan ng pag-asa. Minsan ito'y imposible, pero let's just do our part and the result, let's leave it to God. Gano'n lang lagi. Yan ang lagi kong, prinsipyo sa buhay, 'no? Gawin lang natin, 'no? Kahit mukhang malabo, hindi mo na department 'yun. Yung resulta hindi mo na department, yung gagawin department mo 'yan. So eto, good news 'to, dahil gumagalaw. May matapang sa Kongreso. Oh, tingnan natin walang tao-tao, oh. Welcome back to the crocodile farm. Absent ulit ang mga buhaya, Ayun! nagbakasyon na. Absent ang mga buhaya, kita nyo? Walang kalaman-laman. Babagsak ang ekonomiya natin. Bakit? Kung ang pera natin madadala sa ibang bansa, ipapasok sa offshore account, itatakbo ng mga magnanakaw sa ibang bansa, babagsak ang ekonomiya natin. Alam nyo kung despite all our corruption sa bansa, paano tayo nakakaahon? Because of the OFW. Yung mga OFW kasi, yung pera doon, yung kinita doon, pinapadala sa Pilipinas. If not for them, kaya nga sabi natin, etong mga OFW natin, sila yung hero ng ating bansa. Dahil kahit mahirap tayong bansa, tumataas ang ating lumalaban ng ekonomiya natin, minsan pataas, minsan pababa, dahil dinadala nila yung pera nila galing sa ibang bansa. Ang masama nito, yung mga politiko na kung magnakaw ay trilyon, hindi yan itatago sa bangko dito. Tatangihin yan. Kaya marami nag-iibang bansa ngayong politiko, marami ring absent. Diba? Yan ang style. So, mamaya ipapakita ko kaya bumabagsak ang ekonomiya natin. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment. Yun ang importante sa lahat. Ipapa-impeach si Bongbong Marcos. Alisin muna natin saglit, ha. Ito. Ay, saglit. Nawala. Nawala yung ano. Wait lang. Oh, ito yung impeachment ni Bongbong Marcos. Pakinggan muna natin, ha. Impeachment complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Alam natin sa lahat medyo hilaw pa ito. Maaaring hindi tanggapin ng Congress, no? Pero okay lang yan. At least moving tayo, sinisimulan natin. Diba? Malay natin, marami ng mga congressman na talagang nananatiling tahimik lang, pero galit na rin talaga kay Tambi. Kasi alam nyo, even before this, scandal na ito sa Ghost Project, last year pa, marami na ako naririnig na talagang galit na mga congressman kay Tambi. Kaya lang hindi sila makapagsalita because maraming ang pera eh. Marami siyang tuta dyan. No? Tapos bubutasan ka, kakasuhan ka, lahat gagawin nila. Kaya nga yan si Saldi ko, dalawa, tatlo, kaso kinasuhan si Banat Bay. Siya tuloy hindi makauwi ngayon. Di ba? Yan ang style nila. Gusto nila na pipilipit nila yung leeg. Pag hindi nila mapilipit yung leeg, kakasuhan ka. So maraming takot. Malay natin makalusot tong impeachment na to. Pag itong nakalusot tong impeachment na to kay Bongbong Marcos, lulusot to sigurado sa Senado. No? But maganda rin ito dahil makikita natin. Although alam natin maraming tuta dyan sa mga congressman, pero alam natin hindi nila i-admit yan. Okay? So ngayon, makikita natin sino-sino talaga yung mga bata. Kahit alam na natin, madidiinan natin. So believe talaga ako dito sa tapang ni Kiko Barsaga. Ituloy mo lang yan na yung habang
karamihan ng mga congressman ay duwag, tikumang bibig, nagbubulag-bulagan, si Kiko Barsaga gumagalaw. No? So, ako is siguro suportahan natin itong si Kiko Barsaga. Ito po, tingnan po natin itong next. Congratulations and hopefully maging successful yan. Matanggal na itong si Bongbong Marcos. True impeachment, wala tayong sinasabing iba. True impeachment, nang umayos naman. Nakakaawa na ang mga kababayan nating naghihirap sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Ito, importante, ito yung pagbagsak ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. This is the real gauge. Ito talaga ang sukatan. Kaya nga sabi ko, dapat talaga magawa na ng paraan ni Bongbong Marcos. Kung ayaw man niya ma-impeach, gawa niya ng paraan ito. I-explain natin kung anong connection nito dito sa naging problema natin sa bansa. Stock market ang isa sa mga indikasyon ng kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating ekonomiya. At hindi lang mayayaman ang naapektuhan niyan kundi mga ordinaryong Pilipino. Kabilang kasi yan sa pinaglalagakan para palaguin ang pondo ng maraming institusyon. Halimbawa, yung humahawak sa ating retirement pension at mga insurance. Pero kamakailan, 1.7 trillion pesos ang nawala sa halaga ng mga kumpanyang nagbebenta ng shares sa stock market sa loob lang ng 3 linggo. Batay sa ipinunto ni Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim. Sa kanyang Ito 1.7 trillion na wala in market value sa stocks. Matindi po ito. Kasi ito po ang talagang sukatan. Hindi yung survey. Nakikita nyo? Pambihira. Ang laki ng iskandalo na ginawa nung magpinsan sa bansang Pilipinas and yet tumataas sila sa survey. So ibig sabihin yung survey, may tiwala pa rin ang taong bayan, di umano doon sa magnanakaw, di umano na magpinsan. Kasi tumataas ang survey. Pero yung survey, pwede mong doktorin. Ang totoong tiwala ng taong bayan, nandito sa stocks. Kasi pera yan Hindi mo madodoktor yan. Pag bumagsak ang confidence, ibig sabihin, maligalig ang sitwasyon, magulo ang sitwasyon, delikado ang sitwasyon, babagsak po yan. Hindi kayang doktorin ni Tambi yan. Hindi kayang doktorin ni Bongbong Marcos yan. Iyan po ang totoong sakatan. Hindi lang po yung stocks. Pati real estate babagsak. Bakit? Ang tao takot. Takot gumastos kasi magulo So yung halimbawa ako bibili akong lupa, bibili akong condominium. Teka muna, hindi, tago ko muna. Ang gulo ng Pilipinas, baka magkagulo i-invest ko. Yung mga bibili ng sasakyan, yung mga magninegosyo, lahat pipiliin itago muna yung pera. Ngayon, bumabagsak yung ekonomiya. Bakit? Hindi tumataas ang negosyo Can we blame the people kung ayaw nilang gumastos? Normal, kahit ako Halimbawa, eto na lang ang pera ko. I-invest ko pa ba? Hindi na. Ang gulo-gulo ngayon, baka magkagulo, magugutom ang pamilya. Yan po Hindi mo sila pwedeng diktahan. Hindi pwedeng sasabihin ni Marcos, hindi, mataas kami sa survey. Sabi ni Tambi, wala nang nakawang mangyayari. Gumastos lang kayo. Hindi po pwedeng ganun. Tarantado. Niloloko nyo ba Pilipino? Ginagago nyo Pilipino? Hindi makukuha sa ganun yun. Nasa tiwala yun. Alam mo ang problema natin ngayon? Meron tayong trust issues. Yan ang kailangang sagutin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil babagsak talaga pag inipit ng taong bayan ng pera nila, wala na. Hindi iikot. Tapos yung mga politikong nagnakaw, dinala pa sa ibang bansa. Doon dineposito. Tapos tayo lahat dito. Babagsak ang ekonomiya. Hindi ako nagsabi niyan hindi ko pinababagsak. Ayan sila nagsabi. 3 weeks, 1.7 trillion ang bumagsak sa market. So yung mga investor, hindi hawakan nila pera nila. Or maghahanap sila kung saan nila pwedeng i-invest yung pera nila. Hindi mo naman pwedeng sisihin niya mga yan Diba? Alang, dito kayo mag-invest. Hindi mo pwedeng sisihin yan. Pera nila
I-invest nila yung pera nilang safe. I-invest nila yung pera nila kung saan sila kikita. Babagsak lahat ng negosyo. Talumpati sa 57th Annual Phoenix Conference, sinisi niya ang tinawag niyang flood control project scandal. Umaalis umano o nagbebenta ng shares sa mga investor dahil sa mahinang integridad. Sabi niya, paalala. Isipin mo, merong iskandalo ang flood controls, tapos yung survey. Yung survey, tumataas si Bongbong tsaka si Tambi. Ang gago, no? Hindi, ako tanungin ko kayo. Lalong-lalo na yung mga komunista, yung mga NPA, yung mga dilawan, yung mga pulahan, kayo mga loyalista, tanong ko kayo, naniniwala kayo sa survey na yan? Tumaas ang tiwala ng taong bayan kay Bongbong. Ito na ang katiwalian ay weapon of mass wealth destruction. Nakakabahala yan kasi kung meron kang shares na hinahawakan ngayon sa stock market, nabawasan na yan. Kung 1.7 trillion, mahina ang mga 10% na nalugi sa'yo. Yan. Halimbawa, may investment ka, may stocks ka, naglaro ka sa stocks, 200, 300,000. Pagpalagay mo 500,000. Yung 10% na 500,000, 50,000, malaki yun. In 3 weeks talo ka, 50,000, anong gagawin mo? Magbebenta ka ng stocks. Pag nagpanik yung tao, nagbentahan ng stocks, magka-crash ang market. All because yang sa mga lintik na magnanakaw na yan. Ganyan ang epekto ginagawa niyan sa bansang Pilipinas. Nauunawaan po natin. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, hindi talaga papatol ang mga investor sa imbitasyon ng Pilipinas na namumuhunan dito kung talamak ang korupsyon. Hindi naman ilalagay ng mga investor ang kanilang pondo doon sa isang bansa na hindi nila masiguro kung tama ba ang patutunguhan. At saka hindi lang mayayaman na apektado dito, may mga mahihirap na nag-i-invest pa maliit-maliit. Kahit maliit pa yan, for them it is big. Ngamba sila na ang kanilang puhunan ay hindi mapapangalagaan sa loob ng Pilipinas. Kung tutuusin, matagal ng problema ang katiwalian sa bansa, gaya ng ipinunto sa isang ulat ng US State Department. Sabi nito, ika-114 ng Pilipinas sa 180 na bansa sa 2024 Transparency International Corruption Index. Pero pwede namang makabawi. Tulad nito. Hindi ako naniniwala dyan sinasabi nyo, dati na yung corruption. Oo, totoo, dati na yung corruption. Pero grabe corruption ngayon. Hindi naman bagsak ang stocks dati. Diba? Ngayon lang eh. Okay naman ang stocks before. Diba? Grabe nga eh. But anyway, eto yan. Alam mo problema? Bukod dun sa corruption, yung trust. Malaki po ang problema natin. We have trust issues. Yan po. Pakinggan nyo itong mabuti yan. Kasi kahit naman may korupsyon, pag yung taong bayan, nakikita nila na yung humahawak, tigas, seryoso, para sugpuin ang katiwalian, panagutin ang mga magnanakaw. Yung seryoso, that talagang gagawin nila ang lahat matapos agad ang problema. Yung taong bayan maniniwala. At pag naniwala yon, sisigla ulit yung ating stock market. Yung ating negosyo magiging masigla. Yung confidence ng taong bayan, babalik. Aayos ang ekonomiya. Hindi po yan madadaan sa statement ni Claire. Hindi yan madadaan sa statement ni Boying. Hindi yan madadaan sa statement ni Tambi na wala siyang ninakaw. Hindi yan madadaan sa statement ni Bongbong Marcos na seryoso siyang sugpuin. Ito. No amount of statement para maibalik ang tiwala. They want to see real investigation. At ang maghuhusga niyan, yung mga negosyante, sila, ramdam nila yan. Hindi mo pwedeng pilitin kung saan sila mag-i-invest. Hindi yung maluloko. Kala nyo pag nagsalita si Claire, naniniwala ang taong bayan, tapos sasabihin nila kasi mataas ang survey. Hindi. May trust issues eh. This shows na nakikita nila sa gobyerno natin, hindi seryoso si Bongbong Marcos sugpuin itong problema natin.
Baka nga ang tingin ng iba that we cannot blame them, Marcos is involved together with his cousin. Yan ang nag-issue. Kaya may halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa yung asawa nyo. Lasing. Nahuli nyo sa kwarto. Maniniwala ba kayo? Na walang nangyari? Hindi sila magkapatong. Pero pareha silang lasing. Sasabihin nagkwentuhan lang, maniniwala kayo? Kayo mga kababayan, maniniwala kayo? Tapos anong sasabihin? Nandoon sa baba, yung anak niya at saka yung pinsan niya. Anong sasabihin nung asawa mo? Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan yan nung pinsan ko. Siya nagpaakyat ng babae rito eh. Wala akong magawa, nagkwentuhan kami. Pero walang nangyari, kwentuhan lang. Yung pinsan mo nagpaakyat. Why did you allow it? Bakit binuksan mo pinto? Huwag mong sabihin hindi ka kasabwat. Same thing yung anak mo nasa baba. Hindi alam yung ginagawa ng tiyuhin mo na nagpapadala siya ng babae sa taas doon sa tatay mo. Magkasama kayo sa sala, hindi mo alam. Ikaw ang asawa, maniniwala ka? Now, tell me, sa comment section, kayo mga dilawan, kayo mga loyalista, tell me, maniniwala ba itong mga negosyante? Itong mga investors? Nang hindi kayo nagpapaliwanag Bongbong Marcos Tambi? Ang sinasabi nyo lang, statement, hindi ako pumatong. Walang nangyari, nagkwentuhan lang kami. General statement. Hindi yung pinaliwanag, bakit napunta dyan yung babae, hindi man ganon. Ganyan-ganyan nangyayari sa atin eh. Kaya ang problema natin, besides dito sa korupsyon, tiwala. Dapat si Bongbong Marcos, once and for all, kung gusto niyang bumalik ang tiwala ng taong bayan, huwag siyang magpa-drug test sa St. Luke's. Hindi ibig sabihin, ito'y halimbawa lang, hindi katiwa-tiwala ang drug test sa St. Luke's. Kaya lang, nung lahat ng kandidato sa harap ng media nagpapadrug test sa harap ng media, sa PIDEA, ikaw nagpa-drug test sa biglang may resulta na. That's my point. Yung drug test mo is not convincing. Ano bang what are we trying to solve nung nagpa-drug test ka? Yung trust issue. Sana, total nagpa-drug test ka, yung convincing na. Same thing sa investigasyon ngayon. Dapat yung trust issue isolve mo. Hindi mo pwedeng diktahan ang taong bayan. Noong Pebrero nang matanggal ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force dahil sa mga hakbang laban sa money laundering at financing ng terorismo. Mga tamang hakbang ang dapat ipakita ng gobyerno ayon sa Federation of Philippine Industries sa gitna ng epekto ng issue sa flood control. So of course it does have an effect. But at this point in time, it's not like, oh, we're not going to invest in the Philippines anymore. It's not, because corruption is actually part and parcel of all governments. But one thing that we want to emphasize is that the government is doing something about it. Sabi ng Makati Business Club, dapat Siyempre, sasabihin nila yan, di ba? Pero we cannot deny. Yung result bumabagsak di ba? If they are convinced, hindi magkakaganyan ng market. Tigan ang mga leader ng bansa sa budget na nagbibigay ng prioridad sa mga pangangailangan. Simple lang to. Ayusin ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, ayusin ang investigasyon ng ICI, transparency, tapos masampulan. Masampulan na makulong ang mastermind. Panagutin ang mastermind. Tumbukin ang mastermind.
Kung puro bubwit ang inyong tinutumbok, hindi magtitiwala ang taong bayan. Let's go for the head, the mastermind. Next topic po. Now, pag-usapan naman natin ito. Sa kabila ng problema natin sa ekonomiya, sa kabila ng problema natin dito sa ghost projects, sa nakawan, sa korupsyon, ito pa inatupag ni Bongbong Marcos. Inaresto ng National Bureau of Investigation, nakita ko to sa Facebook, ang isang lalaking vlogger matapos mag-post ng larawan ni President Bongbong Marcos sa Cebu na may caption na, ang caption ay headshot. Yan. Wala umanong intensyon mamaril ang lalaki. Obviously. Papaliwanag ko bakit. Nag-post lang raw siya dahil saktong natapat kay PBBM ang pangalan na syudad na Bogo, na iba ang ibig sabihin sa Tagalog. Natanong ko to, ano mang ibig sabihin ng Bogo? Bobo daw. Ewan ko, i-correct nyo ako kung sa mga Bisaya, no? Bogo daw is parang bobo. Bobo. Ngayon, natapat sa ulo ni Bongbong Marcos. Okay? So, ibig sabihin, hanggang sa Cebu ata ito eh. Hanggang sa Cebu, sinusundan siya ng kabubuhan. Natapat pa sa ulo. Kaya nga, headshot. Ito naman si Bongbong, together with the NBI, sinabi, may pagbabanta raw. Yayariin daw si Bongbong kasi headshot. Ang pathetic, no? Ang pathetic. Grabe. Napakabalat sibuyas. Hindi ko alam kung si Bongbong Marcos ay tanga o nagtatanga-tangahan. Alam naman niyang walang threat eh. Pambihira. Sa dami mong security. At ang nagsabi niyan ay ordinaryo na vlogger. Kahit ba sikat na vlogger. Anong capacity niyan para yariin ka? Obvious naman, pino-point out niya yung bogo, ikaw yung bogo. Bobo, ibig niyang sabihin. Hindi para patayin ka. Ako hindi sa pinagtatanggol ko yung vlogger dahil sasabihin, hindi, gusto mo lang patayin. Hindi. Ito'y alam ako to ng mga kaibigan ko. Kahit kaaway, halimbawa, kaaway ko, or kahit hindi ko kursunada as a political person, hindi ko gugustuhin patayin. Kunwari, si Bongbong. Sino pang mga politikong ayaw kong patayin, wag natin papatayin. Kasi yan labag yan sa batas ng Panginoon. No? So alam naman nila na hindi ako pupunta sa ganyan. Hindi ko sa pinagtatanggol ito. No? Kaya lang, napaka-OA. Ang OA mo, Bongbong Marcos. Ang dami nating problema. Yung vlogger pa pinagdiskitahan mo. Pero ito to. Alam ko gusto nilang palabasin dito eh. Chilling effect. Kayo mga vlogger, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo ng katitira kay Bongbong Marcos. Dahil sasampulan namin kayo. Makukulong kayo. Yan po ang ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Hindi, I don't think na misinterpret niya to. I don't think na pati NBI mami-misinterpret. Tandaan natin, mga lawyers to. They are not stupid. This is again another chilling effect. Nilagay na ombudsman si Boying para yung mga politiko manahimik. Diba? Tinakot yung mga sundalo na iniimbestigahan din kung may sedition. Ngayon naman vlogger. Para lahat tayo tumahimik. Tumahimik na kayo dyan sa flood control. Huwag nyo kaming banatang magpinsan. Holy kami. Mabait kaming magpinsan. Yan po ang ibig niyang sabihin dyan. Nananakot in short. Papansinin mo ba yan? Hindi. Napakababaw. Napakababaw. Diba? Kaya alam natin na malapit na po yung tagumpay natin. Malapit na po matumbok yung mastermind. Ganyan na sila ka-desperate. Alam nyo, meron akong nakausap. Ito from a reliable person.
from the inside to. Meron tong direct connect. Sabi niya, Coach Oli, mag-iingat kayo kasi isusunod pag-iinitan ng vloggers. Huwag kayong pupunta na sa mga seditious na ano. Sabi ko, hindi naman ako nakikialam dyan. Basta tayo sa legal lang. Diba? Doon lang tayo sa legal. Kung ma-impeach siya, di ma-impeach. That is a legal process. Magsalita tayo. That is a legal process. Pero hindi naman tayo lalabas doon sa legal. Sabi niya kasi, yan na po ang next strategy nila. Yung gustong pabagsakin sa ang gobyerno ay hindi nila hahayaan, talagang magdidemanda sila. No? Alam naman natin yan, gawain na ng Marcos yan eh. Di ba? Kung hindi ganyan, martial law. Alam na natin, kabisado natin. Basta tayo, doon lang tayo sa legal. Manawagan tayo sa social media ng ano. Ang problema lang kasi, baka naman kasi legit yung panawagan. Basta lang ma-connect nila, matawag na sedition, tatawagin sedition. Basta matawag na threat na rin. Pero hindi naman yun ang talaga meaning. Kita mo ito, ang layo-layo eh. Ang sinasabi, bobo. O, di ba? Headshot, kaya headshot, ibig sabihin, nakatapat sa ulo mo na bobo. O, hindi yung para barilin sa ulo. Di ba? Ganyan nila iniikot eh. O, next, tingnan po natin to. Eto lang nagpapaalala lang ako. Papaalala ako kasi may post si Congressman Kiko Barsaga. The source of all corruption is inside Malacanang. This country belongs to the Filipino people. And October 12, we will hold President Marcos accountable for the evil he has committed. People power, Marcos resign. Don't forget that the date, October 12. Ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari. Baka may plano sila Kiko Barsaga na hindi ko alam. Basta, abang-abang lang tayo. And I'm sure malalaman natin kung anong plano. No? But as for me, wala akong alam dito. Baka mamaya, gusto niya lang ma-stress yung nasa Malacanang. Baka mamaya, ma-overdose yung Kiko. Ingat-ingat ka. May ma-overdose yung kakatake na antibiotics, baka may sakit or multivitamins, no? Baka ma-overdose o baka mamaya ma-heart attack, wag naman sana. Naku balita ako kabadong-kabado na sa October 12. Pero meron ako nabasang comment dito Nasimula daw naging ombudsman si Boying, natakot na daw si Kiko. Ang vlogger yung fake news talaga. Pinost nga niya ito, diretsuhan. Hindi lang niya sinabing Malacanang. President Marcos is accountable for the evil he has committed. Tinawag siyang corrupt. Diretsuhan ni Congressman Kiko Barsaga. Paano natakot? Diba? Kayo naman, Alam mo, kayong mga vloggers sa kabila, kayo lang naman ang takot sa magnanakaw. Kami dito hindi natatakot. Diba? Huwag niyo ilipat sa amin. Kayo naman nagtatanggol sa magnanakaw, kami ba? Kami dire-diretsong salita. Kayo hindi nga kayo makapagsalita ng katotohanan. Huwag kayo magano kasi alam namin Sa kwentuhan natin, aminado kayo na grabe ang korupsyon Tapos sasabihin nyo, trabaho nyo lang. Kayo ang takot. Takot kayo mawalan ng trabaho. Kami hindi kami takot mawalan ng trabaho. Kasi hindi kami nakaasa sa bayad nila. Excuse me, nag-file pa nga ng impeachment si Kiko Barsaga, Paanong takot? Di ba? Fake news kayo. Okay, bago natin puntahan yung pagyamas ng pera ni Risa sa pera ng bayan, at saka yung source natin na talagang nadinig po natin, ipapahuli ang mga vloggers. Kaya ingat-ingat. Pero dito, eto muna. Congratulations sa iyo, Boying, kung saan ka man naroroon. Congratulations sa iyo. Ay nako. Bagay, kasi hindi nakita ko tong picture na ito. Nakita ko lang, Sabi ko bagay Congratulations dahil siya na po ang naupong ombudsman, si Mr. Ben Dalo. Naupo siyang ombudsman, kaya kailangan naman baka sabihin bitter tayo, di ba? Tayo naman maayos tayong tao, kaya
Hindi naman tayo naiinggit. Actually, kahit isang katutak ang yaman at kapangyarihan ng mama na to, never. And in all honesty, never ako maiinggit sa ganitong klase ng tao. Kaya batiin natin, hindi po tayo bitter. Congratulations! Ang ganda nung kalapating dalawa. Ayan. Sige, puntahan po natin yung next topic natin. Ito, bigyan natin ng komentaryo to. Napakagaling talaga nito si Cayetano. Talagang walang lusot dito yung mga tuta. Makikita nyo kung paano ididiin. Pero doon sa patas, yan ang importante sa lahat eh. Yung patas na paraan, walang sinisino, pero talagang madidiin yung mastermind ng mga magnanakaw. O eto, pakinggan natin. So bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. Yon. Yan ang nagiging problema. Sa mga tuta, napapansin nyo ba? Kinakalimutan yung confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki, sisilipin nila yung confidential funds ni BP Sara na 150 million lang. Ganyan po eh. Yan po ang style ng dilaw. Dilaw na dilaw yan. Style yan ni Bongbong Marcos, style yan ng komunista, no? But very very apparent sa mga komunista at saka sa dilaw. Hindi sila patas. Oo. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? So yung insertion na pag-usapan yan, nung nagkaroon ng time na dun mo ipapasok sa BICAM kasi in-insert or congressional insertion. And then most administrations, may tinatawag silang for later release pero hindi pa ganun yung pangalan. But basically, yung principle is, pag wala sa President's budget yan, huling i-release yan. Pero minsan may usapan yan between the executive and legislative. Depende kung sino paborito ni Bongbong, yun ang siguradong uunahin. Huwag nyo lang galawin to, eto lang yung galawin nyo, eto lang. Walang for later release yan, sabay-sabay release. So depende sa administration nangyayari yan. Okay. Then you had Senator Lacson, na in earlier days, nagka-project siya, tingin niya may corruption. So sabi niya, never again. Binan niya sa sarili niya na maglagay sa infrastructure. Ayan, okay. Binan na mismo ni Senator Lacson na magkaroon ng proyekto about sa infrastructures. Okay. Importante yon. At nung may PDAF, kahit soft, kahit hard, hindi siya nagtatanggal. Pero nag-a-amend siya sa budget. So, nag-a-amend siya sa budget. In his eyes, his vocabulary, amendment yon. So, pero pagka, insertion yon. Ang problema, maraming sumunod sa definition niya, tapos inattach sa insertion, na pag in-insertion, may corruption yon. Kaya nga kami sa minority, tinatanong namin, bakit pag lumalabas pangalan nyo sa majority, amendment? Pag lumalabas ang pangalan sa minority, insertion. Yun ang sinasabi natin. Double standard di ba? Pag si Risa, amendments. Si Lacson, amendments. Pag minority, yung sila Cheese, yung mga ganyan, insertions. Ang tanong ba dito, illegal ba yon? Ako, dapat tingnan natin ito. Ako sa tingin ko, depende dun sa proyekto. Magtataka ka lang na halimbawa lang ito halimbawa lang si Risa. Karamihan nung sinasabi niyang amendments na talaga namang insertions ay halimbawa ay puro sa flood control projects. Doon magtataka ka. Pero meron na. Halimbawa, yung kay Bongo. Karamihan nung kanyang mga sinasabi nilang amendments ni Senator Bongo, puro sa medical. Puro doon sa, baka pumasok ito doon sa kanyang malasakit center. Di ba? Pero alam kasi natin, ang corruption, matindi po, isa sa pinakamatindi, diyan sa ghost projects, diyan sa flood control projects, nauunawaan po natin kung paano nilalamas-lamas ni Risa etong pera ng taong bayan. Kasi yan nga napag-usapan eh. Nahuli siya ni Katunying. Marami pala siyang insertions. Bakit tinatanggi ni Risa?
Di ba? Ang tanggi niya, hindi to insertions, amendments to. Pambihira. Nilyamas-lamas nyo na yung pagkain, nilyamas-lamas mo pa risa. Itong salita ng di ba? In short, double standard. Sa Tagalog, ipokrito. Iyaan ang katangian ng dilaw. Yung kala mo ang holy-holy pa, simba-simba. Sa harap, may camera. Pero ginagawa, pinapaltan lang yung pangalan, pero same. That's what I'm saying. We have to have same definition if we're going to have a national discussion on the issues. Kung tirahan lang sa politika or batuhan ng putik, okay yan. Pero if we're going to have a national decision, ano yung President's budget na NEP na sila naglagay? Ano yung amendment? Ano yung unprogram? Ano yung et cetera, para malinaw. Pero may gugulo nito. Kasi habang ang nagtitirahan kapwa congressman, kapwa senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. Yun, tumbok. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Matagal na. Natumbok. Sakto yung sinabi ni Senator Cayetano. Huwag tayong pumunta doon sa mga congressman o doon sa mga senador o doon sa mga contractor o sa DPWH o doon sa mga district engineers. Hindi ibig sabihin hindi natin sila pananagutin. Pero yan ang style ng mastermind. Ililigaw. Ida-divert yung mga topic. Yung mastermind, hindi lang magaling mag-divert siya ng pera. Magaling din niya mag-divert ng issue. Style na style. Sanay na po kami. Lalo kami mga DDS vloggers, kaming mga banateros, alam namin. Pag may dumating na sobrang baho na ginawa ng administrasyon, biglang may lalabas na balitang ipapuputok. I-issue. Halimbawa na lang, yung kay Lisa, na meron, di umano silang namatay doon, na kasama ni Lisa, asawa na nagdroga. Paano nila pinapatay yun? Pilit pinahuli si PRRD. Namatay yung balita, napunta kay PRRD. Yan po, style nila yan. Kaya hindi ibig sabihin, we are excusing them. Pero, Tuta Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Boying Remulla, at kung sino-sino pa kayo, can we focus on the mastermind? ICI, can we focus on the mastermind? Pambihira, si Boying, kakapasok pa lang. Ang unang gustong imbestigahan, yung barya na confidential funds ni BP Sara. Hindi niya nabanggit si Tambi na billions ang pinaikot na pera. You see? Why? Pera yan. Kung gaano kalalim ang korupsyon, at yaan po ang sinasabi ng mga political expert, ang korupsyon ni Bongbong ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, bagamat nagsimula pa doon sa korupsyon simula pa doon sa tatay niya, pero yung korupsyon ngayon grabe, sobrang laki. Pangbuwaya, pangsugapa. Talagang parang wala na atang kaluluwa yung gagawa. Ganun po katindi. Now, kung ganun katindi ang korupsyon, it means ganun din katindi yung pera. Kaya ang hirap sugpuin ito. Meron nga nagsabi sa akin, alam mo, Coach Oli, bakit ang hirap hintuin ng droga sa Pilipinas? At hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Ang sabi, ang pera daw ng mga drug lords, ang pera sa droga, ay mas malaki pa, mas mayaman pa sa pera ng buong Pilipinas. Ngayon, paano mo hihintuin yan? Kung ganun karaming pera ng mga drug lords, ganyan ang kinikita ng pera sa droga, paano mo hihintuin? Maraming tuta yan. Posibleng may tutang senador yan, may tutang congressman, may tutang pulis, may tutang militar,
may tutang vlogger, lahat yan. Ibig sabihin, buong Pilipinas may nakakalat yan, may bata yan, na nagpapaikot. Diba? Sa laki ng pera, ganun din sa korupsyon ngayon. Sobrang laki. Kaya mapapansin nyo, hirap na hirap. Kahit sa Blue Ribbon Committee, hirap na hirap makaakyat dun sa mastermind. Bakit? May mga lintik na mga politiko na mukhang pera. Ayaw paabutin sa mastermind. Iyan ang malaking problema. Kaya this is messy. Sa vloggers pa lang mamaya pag-uusapan natin. Vloggers pa lang kinakanana para manahimik. Diba? Ay, nako. Kaya, kalma lang. This is a war between good and evil. May pera sila eh. Pero tatandaan natin, pag nasa tama ka, kakampi mo ang Panginoon. So, kalma lang tayo. Hayaan natin. Kasi alam nyo, pag masama, pag ginusto ng Diyos matapos na itong sitwasyon na ito, kahit anong pera nun, tapos eh. Halimbawa, biglang ma-overdose. Tapos ang problema ng buong Pilipinas. Yung magnanakaw na yun, biglang na-stroke dahil mataba. Dahil sa stress. Tapos ang problema ng buong Pilipinas. Marami man siyang pera, kakampi natin ng Panginoon. Diba? So, wag tayong maglala. Alam ng Diyos ang sitwasyon natin. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Diba? Kailan na-convict si Miss Napoles ng anti-money laundering? 2 weeks ago? Last week? 2 weeks ago? So, more than 10 years. So, all the mastermind has to do is iyoyo niya lang lahat to. Diba? Hindi niya kailangan, yung dribble, kikita mo pa yung bola, yung ginaganon. Di ba yung yoyo, pataas, pababa, pataas, pababa. Di ba? Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind. Sa madaling salita, ang kailangan lang gawin ng mastermind, ha? Pag ganun lang. O guluhin mo lang, guluhin mo. Guluhin mo yung Blue Ribbon Committee, guluhin mo yung investigasyon sa Senado, pa-stop mo yung investigasyon sa Kamara, magturo ka ng iba, silipan mo yung nakinabang na contractor, total nakinabang naman siya talaga. So, safety na. May time sila. Ang tagal. Patatagalin nila, dribble, until magkaroon sila ng kakampi. Until makatakas sila. Ito nakakatakot. Until masubi nila yung pera. Idudugtong natin mamaya, kung anong nangyari. Kasi may epekto po ito sa ekonomiya. Yung pera na ninakaut, itinatakbo na. Nasa offshore account, babagsak ang pera ng Pilipinas. Yun ang nakakatakot. Dito, mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. It can work, it cannot, pwedeng hindi mag-work. Kung hindi mag-work, baka magkaroon ng revolusyon. Yun ang na mabigat yon. Pag nagkaroon ng revolution ngayon, mabigat. It might be something that will be worse for the country. Ayun. Tingnan po natin tong next, So yun yung kalagayan ng bansang Pilipinas. Kaya pag-usapan natin to dahil napaka-importante ng role ng Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga. Wala tayong aasahan sa mga congressman. Wala po yan. Ang daming kakampi dyan ni Tambi. Ngayon, nandito sa Blue Ribbon Committee. Tingnan po naman natin kung anong nangyayari dyan. Erwin is the vice chairman. So therefore, in the absence of the chairman, he automatically becomes chairman. He is automatically the acting chairman. Yon. So in short, nag-i-excuse si Tito Soto. Di ba? Parang, kasi vice chairman si Erwin Tulfo. So ibig sabihin, umalis si Lacson, papalit si Erwin Tulfo, pambihira. Yun ang malupit. Yung dalawang Mr. Bendalo, nakaposisyon. Saan? Sa investigasyon. Pambihira. Yung bumabali ng batas, yung nagbabaluktot ng batas, yung naniniwalang pwedeng baluktutin ng batas, sila ang head ng investigasyon. Ang tindi, no? Yung isa sa ombudsman, iimbestigahan yung mga politiko.
Ito namang isa, sa Blue Ribbon, chairman, si Erwin Tulfo naman. Iimbestigahan yung anomalya sa Nakawan, dyan sa flood control projects. Pambihira. Sa tingin ninyo, may mangyayari pa sa investigasyon? Wala. Yung ICI, kay Bongbong Marcos yan eh. Siya ang nagtalaga dyan. Hindi nga niya binigyan ng third party yan eh. Siya lang ang namili dyan. In short, hawak niya sa liig. Ang pinagkakatiwalaan nga lang dyan, si Magalong, pinag-resign nyo pa. Diba? Tapos ayaw nyong i-televise. Doon pa lang sa ayaw nyong i-televise, parang yung ginawang drug test ni Bongbong Marcos. Diba nagtawag? Remember this? Hindi ko makalimutan to eh. Noong 2022, diba? Nagpa-drug test pa nga to si Tito Soto tsaka si Lacson. Pumunta sila sa PIDEA. Si Isko, si Pacquiao. Marami po nagpa-drug test. Si Bongbong Marcos hindi. Bigla na lang may result. St. Luke's pa. Ito nakamedya. Ano ibig sabihin? Biglaan yung resulta, maniniwala ba tayo doon? Hindi sa dahil wala tayong tiwala sa St. Luke's, pero medyo kaduda-duda. Ganyan po ang mangyayari dyan sa ICI kung hindi ito transparent, hindi ite-televise, tapos i-issue yung resulto. Halimbawa, yung si Bongbong Marcos at saka si Tambi, sasabihin walang sala, maniniwala ba ang taong bayan? Hindi. In short, ganun din. Kung puro sabihin, lahat ng Duterte Black may kinalaman sa ghost projects, maniniwala din ba ang taong bayan? Hindi rin. Patas po tayo, di ba? Tingnan natin parehas ang gulo. Kaya nga ang ano natin dito, transparency, para pagkatiwalaan yung investigasyon. Kaya lang duwag naman sila eh. Ayaw nila ng televise. Tapos ngayon, si Erwin uupo. Alam na natin ano mangyayari. Ribbon, yun. They will ask Senator Tulfo when he comes back. He's presently abroad for a very short while. When he comes back, we will have a Blue Ribbon meeting. The majority na pag-usapan, we are not discounting any of the five na pwede namin makausap na maging chairman ng Blue Ribbon. As a matter of fact, alam mo, para sa akin, questionable rin eh. Mas maganda talaga pag Blue Ribbon, abogado, chairman. Hindi ko alam, nilagay nila dyan si Lacson, siguro kaya nila kasing pilipitin ng liig. Tapos yung vice chairman, kung sakaling mawala si Lacson, safety pa rin. Mas lalong kaya. Alam naman natin, close si Tambi tsaka lumalabas yan, di ba? Pag nag-iikot yan, si Tambi tsaka si Erwin. So, ganun din. Same yan. Gusto pa kung present lahat, they would like to appeal to Senator Lacson. Wag nyo na kasing pinipilit si Lacson. Wala din namang kwenta. Nagkatseleche-leche na nga eh. Ang hilig, ito naman si Tito Soto, napakatuta talaga. Di ba? Parang, syota mo ba yan si Lacson? Ang pangit ng ginawa. Ayaw mo na siya mag-resign. Ginagawa nyo pang big deal para kayong pelikula. Magbitaw na kung magbibitaw. Ang daming drama. Pinipigil-pigil mo pa eh. Pakatuta mo talaga. But in the meantime, Senator Erwin Tulfo, being the vice chairman, automatically becomes the chairman right now. So he is the acting chairman. And we all agree that he's acting chairman. So I called him and I made sure that he accepted it, and he did accept it. None of the five, including Senator Risa and Senator Pia, what's the position? Basta sila pa rin kandidato namin at lahat ng kasama namin. Any of the five, but especially Senator. But none of the five wants it right now. Right now, yes. So ibig sabihin, acting chairman, acting chairman yun. So now, acting chairman, Senator. So, yan, ang issue nila dito, meron silang piniling 5, di ba? Si Kiko, si Rafi Tulfo, si Pia Cayetano, si Risa, at saka si, sino pa yung isa? Si The Good One. Lahat tumanggi. Diba? Alam nyo, ang problema nyo, sabi nila, paano
paano yan tumanggi? Di si Erwin Tulfo muna. Pilitin mo si Risa. Pustahan tayo, papayag yun. Nagpapapilit. Kasi yung iba talagang lantarang humindi eh. Si Pia medyo okay din. Pero sa akin okay si Pia. Si Risa hindi rin man lantarang tumanggi. Hindi ko alam kung wala pa akong nakitang balita pero pilitin nyo, papayag yun. Pero itong issue sa akin. Oo, majority kayo. Oo, yan ang kalakaran. Oo, kayo pipili. Naiintindihan natin yung tradisyon. Pero, ayaw nung 5. Bakit nyo kasi pinagpipilitan? Ang daming magagaling na abogado eh. Pwede naman si Marcoleta. Ang ganda-ganda. Nung pagkaka-himay-himay ni Marcoleta ng investigasyon. Bago kayong pumasok, nagkagulo-gulo. Ngayon, pinipilit nyo yung 5, ayaw nung 5, ayaw nyo ibigay doon sa gusto. Ba't hindi nyo ibigay? Kay Cayetano. Ang galing nung mama, oh. Ang galing sa batas. Ba't ipagpipilitan mo kay Erwin na vlogger? Ano alam niyan? Hindi ko minamaliit ang vlogger. Meron tayong kanya-kanyang expertise. Hayaan mo sa abogado yan na maayos ang laki ng problema natin. Ipapasa mo sa isang US citizen. Isang nasa US. Hindi ko alam, nawala daw siya rito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa, hayaan mo na siya. Ayan yan. Marcoleta, Cayetano. Ayaw nyo pa rin. Si Cheese din. Ang galing eh. Ang galing nung maraming alam si Cheese. May mga ebidensya. Lalabas po lahat yan. Bigyan nyo ng pagkakataon. Huwag nyong ipilit doon sa ayaw na wala rin naman kasi talagang magagawa. Pambihira. Bakit hindi nyo ibigay doon sa dekalidad na abogado na alam naman natin meron silang ebidensya? Unless ayaw nyo talagang matumbok yung mastermind. Yun lang yun eh. Yun lang ang nakikita ko kung bakit ayaw ninyong ibigay doon sa 3. Kung ayaw nyong matumbok yung mastermind. Sir, mapabago pa. As soon as she comes back, we are going to conduct a Blue Ribbon meeting. Meeting muna. What happens with the hearing now that you only have acting chairman? Tuloy po ba yung hearing? Tuloy yun. The Blue Ribbon is always alive. It's always alive. That's the only community na may motu proprio powers eh. Bakit nyo kasi sinuspend pa? Dapat yan tuloy-tuloy. Binigyan nyo lang ng pagkakataon eh. Tuloy-tuloy pala eh. Ba't binigyan nyo pang pagkakataon, tangayin yung pera eh. Nakapag strategize patuloy yung mga magnanakaw. Alam nyo naman yung magnanakaw, huwag nyong bigyan ng oras yan, lalo't may pera. Okay. Now, it doesn't mean that because nasa break o nasa iba yung nasa out of town, it doesn't mean that the Senate is not working. The reason we have this break is so that the committee hearings continue. There will be continuous hearings of the different committees and even most especially the Committee on Finance, almost daily. Sir, siyang acting pero eventually magiging permanent chairman siya ng Blue Ribbon o pagdidesisyonan pa rin mo? Pagdidesisyonan niya. Pagdidesisyonan niya at namin. So far, Kung Senate President ka pa, di ba? Alam mo, ito panawagan ko sa mga senador. Sabi nila, wala daw coup na mangyayari. Wala daw usapin na may coup. Pero teka muna, mga senador, maawa kayo sa bayan natin. Kitang-kita naman natin eh. Sa pangunguna ni Tito Soto, hindi lalabas ang mastermind. I know you are not stupid. Diba? Gusto ba natin masolusyonan talaga tong problema? O magtatakipan kayo dyan? Kailangan palitan yung Senate President. Kaya nga sinasabi ko, ibalik si Cheese eh. Pag binalik yan si Cheese, balik si Marcoleta. Sigurado. Diba? Binanggit po ninyong 5, sir, lahat sila ayaw. At the moment, ayaw.
Dahil ano pong binigay? Plus Senator Nasa. Medyo, they're very, ang sinasabi nila is very busy sinabi sa baba. Inis sila eh. Halos lahat, 2-3 committee eh. Na hinahawakan nila na very, very important. The major committees. Gano po? So what they are saying is that they don't have time for it right now. So kaya yung right now, ibig sabihin kaya hindi namin din-scout na yung 5 ay totally out of the question. Ito, next, tingnan po natin. Ito, good news sa atin. Tingnan nyo po ito.